Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang si Bal. Taong 1985, Cotabato. Lumad na taga Samar si Sibal, pero napilitang lumipat para asikasuin ang naiwang lupain ng mga magulang sa isang liblib na sityo ng Cotabato. Pagkarating niya roon, pinagtinginan pa ng mga tao dahil sa magarang suot. Nasa daan pa lang ay pinagtulungan na ng mga kawatan. Hinubaran, ninakaw ang lahat ng alahas pati na rin ang perang dala. Nang mga sandaling ito, hindi niya alam kung saan na lamang pupulutin. Ngunit sa kabutihang palad, naraan siya sa isang taong may malasakit. Iho, pagpasensyahan mo na ang tahanan kong ito. Sa hirap ng buhay, nagtiis na lamang sa barong-barong ha. Pero kahit papano maayos pa naman. Merong pagkain dyan sa mesa. Kanin niya na kaninang umaga pa. May kape din kung gusto mo. Huwag ka na magtanong kung anong ulam dahil matagal na akong hindi nakakakain ng ganyan. Ako nga pala si Mang Amid. Anong pangalan mo? Wika ng matanda. Nagpakilala bilang Mang Amid. Isinuot muna ni Sibal ang binigay nitong damit. Pagkatapos ay nangingi ng gamot para sa sugat ng kamay. Napasabak sa suntukan para sana iligtas ang sarili. Kaso nga lang naisahan pa rin ng mga kawatan. Mukhang galing ka sa syudad. Halata sa tindig mo. Huwag ka nang magtaka kung halamang gamot ang maibibigay ko sa'yo. Hindi uso rito ang ibang uri ng medisina. Halaman ang nagsisilbing lunas namin. Mabisa naman. Wala pang masamang epekto sa katawan. Habang hinahanda ni Mang Amid ang mga halamang gagawing gamot, nagtaka si Sibal nang mapansin ang bawat sulok ng tahanan. Maraming maliliit na bote sa tabi. Mga ugat at sanga at kung ano-anong kahoy, mga dahon, at ang nakakaagaw ng pansin ang mga patalim. Manong, nangangaso po ba kayo mga ngatay? Ang dami niyong patalim. Tanong ni Sibal. Sinulya pa ng matanda ang mga patalim sa sulok. Tumawa ito at saka sumagot. Wala sa nabanggit. Pero pwede rin kasi ang ginagawa ko, manghuhuli, mga ngatay, hindi nga lang hayop. Kumunot ang noo ni Sibal. Bigla ring kinabahan dahil minsang naikwento ng yumaong ama kung gaano karami ang masasamang loob sa lugar. Pabalik-balik na ang tatay niya rito at may ilang beses pang kamuntikang pagkaisahan. Ay nako, pasensya na kung ibang naisip mo sa sinabi ko ha. Pero nagkakamali ka ng intindi. Hindi ako mamamatay tao kagaya ng naririnig mo. Pero tama ka naman. Marami ng kasong patayan sa lugar na ito. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Siguro naman, nakarating na sa pandinig mo ang tungkol sa mga aswang, hindi ba? Ang mga nilalang na ito ang tinutugis ko. Kinakatay para mahinto ang kasamaan. Naniwala naman si Sibal, lalo na nang makita ang anting-anting na nakasabit sa leg nito. Meron din sa sulok ng tahanan. Pasensya na po kayo sa naisip ko. Hindi lang maiwasan eh. Dayo kasi. Oo nga pala. Ano bang sadya mo rito? Yung ganyang itsura kasi parang malabong tumungtong sa ganitong klaseng lugar. Alagad ka ba ng batas? Nandito ka ba kasi naghahanap ng mga masamang loob? Ay hindi naman po. Nabili kasi ng angka namin ng lupa malapit dito. Sumakabilang buhay na mga magulang ko, kaya ako naiwan para mag-asikaso. Ang totoo, hindi pa ako nakakarating sa dapat puntahan eh. Hinarang kaagad ako ng mga tulisan. Nako, hindi na bago ang ganyang kaso rito. Marami talagang loko-loko. Kapag nakakita ng taong may suot na mamahalin, susundan para pagnakawan. Yung mga negosyante nga iba yung pag-iingat ng ginagawa para makaligtas sa mga tulisan. Ano, wala bang tinira sa'yo? Wala po. Damit, pera, alahas, lahat kinuha. Binugbog pa ako. Akala ko nga mamamatay ako eh.
Mabuti napadaan kayo, maraming salamat to. Walang anuman, iho. Nga pala, kumain ka na. Kanina pa ang tanghalian eh. Baka sa mukha mo ang gutom mo. Pagtiyagaan mo na lang kung anong meron sa mesa. Habang kumakain, sinamantala ni Sibal ang pagkakataon na pagmasdan ng matanda. Magaan ang pakikitungo nito. Wala siyang nararamdamang panganib. At kahit barong-barong lang ang tahanan ay maayos naman. Pagkatapos niya sapag ay nagpaalam na. Sinamahan na rin siya ni Mang Amid sa pag-aalala na baka pagkaisahan na naman ng mga tao roon, lalong-lalo na bago ang muka. Malapit lang sa tahanan ng matanda ang lupaing pagmamay-ari ng angkan. Ilang minutong lakaran lang. Pagdating doon, napailing si Sibal dahil nagmistulang kagubatan ang hekta-hektaryang lupa. Walang malinis na bahagi bukod sa daan. Iho, hindi ko alam na ito pala ang pagmamay-ari nyo. Ilang taon na ang nakalipas eh. Magmula nung huli kong napansin na merong dumalaw. Ano ba ang plano mo? Sa laki ng lupa, pwede ka magpatayo ng kung ano-ano. Kaso nga lang, mahirap ang estado ng pamumuhay dito sa lugar ha. Anong balak mo? Ay, pasensya na ha. Marami akong tanong. Natahimik si Sibal. Napaisip sa tanong ng matanda. Pumarito siya na walang ideya kung ano ba ang gagawin sa lupa. Ang sinabi lang ng yumaong ama, asikasuhin ito. Walang malinaw na utos. Wala ring kapatid na mapagtatanungan. Siguro ibebenta ko na lang ho. Hindi ko naman gusto magnegosyo eh. O kahit manatili sa lugar na to. May buhay kasi ko sa amin eh. Kung sa bagay, kahit ako nga na taga rito minsan naiisip na magibang lugar. Kaso wala namang mapupuntahan. Sinuri nila ang buong lupain. Makalipas ang ilang sandaling paglilibot, bumalik sila sa tahanan ni Mang Amid. Bilang bisita, naupo lamang sa bakuran si Sibal. Nagkakape habang tinatanaw ang kapatagan sa harapan. Aligaga naman si Mang Amid sa mga gawain. Paglipas sa mga minuto, napansin ni Sibal ang isang lalaki na mabilis ang paglalakad pero sa sandaling napatingin sa kanya ay biglang huminto. Akala niya nagkataon lang, ngunit nakakailang ang pagtitig kahit nasa malayo. Akmang lalapit na sana, nagmamadali siyang tumayo at pumasok ng tahanan. Tumigil ang lalaki at nagpatuloy sa paglakad. Hindi niya alam kung anong meron, pero dama ang pagiging kabado. Iho, may nakita ka bang tao sa paligid? Parang may napansin kasi ko eh. Wika ni Mang Amid. Kakagaling lang nito sa likod ng bahay. Meron po. Pero umalis din kaagad eh. Dumaan po siya dun oh. Tumingin pa nga dito eh. Ganun ba? Iyo, mas mabuti siguro. Huwag ka munang lumabas o maglakad-lakad kahit sabihin pang malapit lang. May mga bagay na mahirap paniwalaan. Alam mo naman ang tungkol sa aswang, hindi ba? Sa lugar na ito maraming ganyan. Kung saan-saan sumusulpot. Wala ka namang ibang kakilala rito ano? Mas mainam na dumito ka na lang sa bahay. Ako nang bahala sa'yo. Kinakabahan si Sibal habang pinapakinggan ang sinasabi ni Mang Amid. Gaano po ba kalala yung sitwasyon dito kung aswang ang pag-uusapan? Nako, hindi na mabilang ang kaso ng pambibiktima. Iba't ibang lahi ang naglipana. Iba't iba ang tawag ng sigmura. Merong kumakain ng lamang loob ng tao. Meron namang sayop. Minsan pa nga, nagkakasabay ng pagsalakay eh. Nako, iilan lamang ito sa nangyayari. Kung alam mo lang. Napabuntong hininga si Sibal. Palihim na nagdasal na sana'y walang masamang mangyari habang nasa lugar. Lalo na ang kaligtasan laban sa aswang. Pagsapit ng gabi na iwan si Sibal. Sumaglit sa tindahan si Mang Amid dahil nagkulang sa pangangailangan. Habang inaantay ang pagbalik ng matanda, napansin niya ang anino ng tao sa hindi kalayuan. Kahit madilim sa bahaging iyon, malinaw na merong nagtatago sa mayayabong na damo. Una niyang naisip,
Marahil aso o anumang hayop dahil gumagapang. Pero nang tumagal, meron ng kasamang matinding pag-alingasaw. Tumaas ang balahibo. Nagsara na lamang ng mga bintana at pintuan. Hindi rin maiwasang bumitbit ng patalim. Makalipas ang ilang sandali, hindi siya mapalagay dahil sa bubong ay merong kumakalampag. Nakatayo lamang habang tinitignan ang tagpi-tagping yerong nayuyupi. Hindi nagtagal, meron ng malakas na pag-angil. Pinagpawisan si Sibal. Nangangatog na rin ang mga tuhod habang pinapakinggan ang kababalagan. Ngunit nagulat na lang din nang biglang mawala. Hindi siya kaagad kumilos sa pag-aakalang nasa tabi lamang ang nilalang. Pero nang marinig ang boses ni Mang Amid, nabuhayan siya ng loob. Sibal iyo, nandyan ka ba sa loob? Ayos ka lang ba? Malayo pa lang nakasigaw na ang matanda. Tinignan ng paligid habang papalapit ng tahanan. Dali-dali siyang pumasok at hinanap si Sibal. Diyos ko, ano nangyari? Meron bang dumating habang wala ako? Meron po. Akala ko nga makakapasok Nakasampa sa bubong Kamunti ka nang bumigay. Aswang po ba yun? Tama ka, iho. Wala namang ibang mambibiktima dito kung hindi mga aswang. Nakakainis. Talagang tsumitsyempo kung kailan wala ako. Pangalawa na yan, Sibal. Mag-ingat ka dahil ikaw ang pakay nila. Bago ka lang sa lugar na ito, kaya mainit ka sa mata nila. Teka Mang Amid, hindi ba marami kayong kalaman sa pagpuksa ng aswang? Bakit hindi nyo nalang patayin? Natatakot na po kasi ko Napabuntong hininga si Mang Amid. Kumuha ng patalim at saka nagmamadaling lumabas. Nagbilin muna ng salita kay Sibal bago tuluyang umalis. Yan naman talaga ang gagawin ko Maghintay ka dyan. Dadaling ko ang ulo ng aswang na yon. Baka pwede ko pang maabutan Tumango na lamang si Sibal. Pero muling kinabahan dahil mag-isa na lamang uli. Nagtago na lamang siya malapit sa lagayan ng patalim para kung sakali ay merong madadampot na panlaban. Sa kabutiang palad, walang nangyari. Nakabalik din ang matanda pagkalipas ng ilang sandali. Magdamag na nag-abang si Mang Amid. Hindi rin makampante dahil ito pa lang ang unang pagkakataon na maranasan ang ganitong sitwasyon kapag merong bisita. Walang aswang na nagkukusang lumapit sa kanyang tahanan. Hindi kagaya ngayon. Hindi rin maiwasang mapaisip sa katauhan ni Sibal. Sa katunayan, nakita niya ang binata sa terminal. Lumuwas siya sa lungsod ng kapatid at tamang nagpang-abot sa babaan. Doon pa lamang, nararamdaman niya na ang kakaibang enerhiya ng binata. Isinawalang bahala na lang dahil hindi ito kilala. Hanggang sa napadpad sa kanyang tirahan, napapaisip kung nagkataon lang ba ang lahat. Wala naman sigurong atraso yung taong to sa isang aswang. Bagong dating lang dito sa lugar. Pero bakit natipuan kaagad ng nilalang? Hindi kaya lapitin si Sibal? Kinabukasan, bumalik si Sibal sa lupain para matignan muli. Hindi niya kasama si Mang Amid dahil meron itong inaasikasong ibang bagay. Nanghiram na lamang siya ng patalim, pinabauna ng lana, ang bilin ng matanda. Kung kukulo ang likido, posibleng merong aswang sa paligid. Inabala ni Sibal ang sarili sa pagtatabas ng damo at pamumutol ng mga kahoy. Naisip na ring linisin para maging kaaya-ayang tignan kung sakaling makahanap ng bibili. Sa kalagitnaan ng gawain may lumitaw na lalaki. Nagtaka ang binata. Hindi napansin kung saan dumaan. Basta na lamang nakatayo sa kanyang likuran. Natumba pa pagkatapos mawalan ng balanse sa gulat. Manong, magandang araw ho. Anong kailangan nyo? Tanong ni Sibal. Hindi magawang ituwid ang pananalita. Lalo na nang mapansing basa ang tela na pinagbalutan ng bigay na lana.
Dito pa lamang may hinala na siya. Ngumiti lamang ang matanda sabay iwas ng tingin. Nagtungo ito sa kabilang dulo kung saan merong bato na pwedeng upuan. Tahimik niyang pinagmamasdan. May tatanong po ba kayo? Manong, naliligaw ka po ba? Pasensya na rin po kung di ko masasagot ng tanong niyo ha. Hindi ako taga rito eh. Wika ni Sibal. Sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Nakatingin lang ang lalaki. Walang balak na magsalita. Nailang siya. Hindi maintindihan ang biglaang pagbigat ng pakiramdam. Nang magkaroon ng pagkakataon, nilapitan niya ang mga gamit sa tabi. Napagtantong naubos na ang laman ng bote. Basang-basa ang balot. Napatitig siya sa lalaki. Kalaunan ay nagmamadaling tumakbo palayo. Sumusunod ito pero naglalakad lang. Kabadong-kabado ang binata. Malapit na siya sa tahanan ni Mang Amid pero nakasunod pa rin. Hingal na hingal si Sibal pagdating sa bakuran ng bahay. Laking gulat ng paglingon. Wala na ang lalaki. Sakto namang kakarating lang ni Mang Amid galing sa sariling lakad. Nang maramdaman nito ang takot ng binata, alam niya na ang nangyari. Sinundan ka? Ay sandali. Titignan ko baka nasa paligid pa. Huwag kang sumunod. Matapos magbitbit ng itak, dumiretso sa dinaanan si Sibal. Tinignang mabuti ang paligid. Kahit ang masukal na bahagi ay sinilip. Nakarating na lamang siya sa lupain ng binata pero walang naabutang aswang. Tumambay roon ng ilang sandali hanggang sa mapadaan ang kakilala. Paring Amid, magandang araw. Kanina ka pa ba riyan? Doon kasi nakasalubong ko yung lalaki na dating sinasabing aswang. Matagal ko na siyang hindi napansin dito sa lugar. Pero ngayon nagpakita uli. Hindi kaya naghahanap ng mabibiktima? Wika ni Mang Cardo. Lalaki, sino naman? Marami ng usap-usapan dito eh. Sino ba doon? Yung bang lalaki na bigla-bigla na lang lumalapit? Tapos dati, naglalako pa nga ng saging eh. Kahit ayaw bumili, inaalok. Iniiwan pa yung prutas. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya talaga ang nakita ko, kahit umiwas pa ng tingin eh. Sa paglalarawan ni Mang Cardo, may ideya na si Mang Amid kung sino ang lalaking tinutukoy. Ito ang dating bali-balitang aswang na nangyayanggaw sa pamamagitan ng pag-alok ng pagkain. Hindi nahuli dahil nang magsimula ang usap-usapan sa lugar, kagad siyang lumisan. Naalala ko na. Aba talaga bumalik siya. Maraming taon na nakalipas nung huli siyang nakita sa lugar natin. Akala siguro wala nang makakaalala eh. Pare Cardo, saan mo siya eksakto nakasalubong? Baka maabutan ko pa. Sa palagay ko hindi mo na maaabutan. Pagtingin ko na wala ka agad eh. Napakabilis ng kilos. Pare mag-iingat ka. Manunugis ka pa naman. Baka ikaw ang unang punteryahin ng lalaking yon. Sabihan ko na nga rin ng iba para alam nila at makaiwas. Napabuntong hininga na lamang si Mang Amid. Sumabay na sa kaibigan sa pag-uwi. Habang nagpapalipas ng oras sa bakuran, hindi maiwasang mapaisip sa nilalang. Nabulabog din na magsalita si Sibal. Ang lalim po ng iniisip niyo ah. Pwede ba kayo maistorbo sandali? Magtatanong lang po sana kung saan pwedeng ibenta ang lupa. Ayoko na magtagal dito, Manong. Pakiramdam ko sa paglipas sa mga araw mas lalo ko nasa peligro eh. Nandito lang sana ako para asikasuhin ang lupay ng aking mga magulang. Pwede kitang matulungan. May kakilala ako naghahanap ng lupa nung nakaraang buwan. Baka hindi pa nabibili. Sibal, pasensya ka na kung ganito ang sitwasyon ah. May iba pala tayo. Huwag mong mamasamay ng tanong ko. Wala ka namang nakaalitang tawa no? Yung lalaki na biglang lumapit sa'yo, hindi mo ba siya kilala? Hindi po eh. Nagulat na nga lang din ako nang makita siya nakatayo sa likod ko. At saka, wala naman po ako nakaalitang tao. Bakit po pala? Naisip ko lang,
na baka kilala mo yung lalaki. Pasensya ka na. Inakala ko kasi na sinusundan ka. Nagkataon na sabay talaga kayong dumating dito. Pero naging malinaw naman nung nakausap ko si paring Cardo. Nakita niya yung lalaki at nakilala. Dati na yung nagpupunta dito eh. Huwag mong mamasamain ha. Sinabi ko lang ang nasa isip ko. O siya, magpahinga na tayo, gabi na. Bukas sasamahan kita sa kakilala ko. Baka sakaling mabili yung lupa mo. Makalipas lamang ang ilang oras mula sa pagkakaiga, nagising si Mang Amid nang maamoy ang samyo ng nilalang. Dali-dali siyang nagtungo sa kusina para kumuha ng itak. Binitbit ang bote ng lana at saka dahan-dahang lumabas. Nakita kagad ni Mang Amid ang aswang. Nakatingin sa bintana kung saan malapit na natutulog si Sibal. Nagkarga ng orasyon para malingat ang paningin ng nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahang nilapitan. Walang pagdadalawang isip na tinaga. Umangil. Nagwala ang nilalang. Tumilapon din siya nang matamaan ng atake. Pagbangon ay muling sumalakay, ngunit mabilis na nakabawi ang halimaw. Naging mano-mano ang laban nang hindi mahagilap ni Mang Amid kung saan nahulog ang dalang itak. Nahirapan ng matanda sa pakikipaglaban. Malaki ang pangangatawan ng nilalang. Maliksi ang kilos. Kung saan siya iilag, palaging nasusundan ng kalmot. Ang ingay ng sagupaan ay gumising kay Sibal. Pagsilip sa bintana, kagad napasigaw nang makita ang nilalang. Naagaw ang atensyon ng nilalang. Siya naman ang pinagbalingan. Mabuti na lang madaling nakabangon si Mang Amid. Napigilan ang tangkang paglapit. Iho, iabot mo yung itak. Bilisan mo, kunin mo. Muling tumilapon si Mang Amid. Dali-dali ding bumangon para mapigilan ang atake ng nilalang. Buong lakas niyang inambahan at hindi pinakawalan kahit nahihirapan sa pangangalmot nito. Sibal, bilisan mo. Nandyan lang sa tabi ng lutuan na mga patalim. Bilisan mo, nasan ba tong batang to? Sa kabilang banda na blanko ang isipan ni Sibal. Hindi alam kung ano ang pinunta sa kusina. Tumitingin sa mga patalim pero hindi magawang dumampot. Ilang ulit nang tumawag si Mang Amid, ngunit nawawala siya sa sarili. Lumabas ang binata na walang bitbit. Akin na, Iho, nasaan ang itak? Ang sabi ko, kumuha ka. Bakit wala kang dala? Dito na tuluyang nakawala ang nilalang. Tatakbo na sana ito papalayo sa lugar, ngunit nahawakan ni Mang Amid ang paa. Dito na bumalik sa ulirat ang binata. Kumuha ng bote ng lana at saka isinaboy sa nilalang. Nagwala ito. Umangil ng napakalakas. Ayun, nandun yung itak. Bilisan mo, Sibal. Ihagis mo sa akin. Wika ni Mang Amid. Tinaga niya ang aswang. Paulit-ulit upang masiguradong malagutan ng hininga. Hindi nagtagal wala na itong buhay. Nakahandusay na lamang sa lupa. Wakwak ang tiyan. Si Sibal sa kabilang banda. Hindi makatingin. Nasusuka sa nakabalandrang katawan. Kagad namang inasikaso ni Mang Amid ang pagliligpit nito. Dinala sa kalagitnaan ng mismong lupain ng binata. Naghukay at doon sinunog. Pagkatapos ng ilang oras, nang maging abo ang katawan ay tinabunan ng lupa, tinambakan ng mga dahon at sanga ng kahoy. Samantala, tahimik lang si Sibal habang pinapanood ang ginagawa ng matanda. Sa isip nito, hindi siya makapaniwala na ang pagsadya sa lugar makakasaksi ng pangyayaring halos ikapahamak. Hanggang sa mga sandaling ito, sariwang nakikita sa isipan ang buong kaganapan, lalong-lalo na ang muka at pag-angil ng aswang. Iho, mas malalim pa sa inukay ko yung nasa isip mo ah. Alam kong nabigla ka sa mga nangyayari. Pasensya ka na. Kung magtatagal ka pa sa lugar na ito,
posibleng maranasan at masaksiyan muli ang ganito. Pero ipapayo ko, umuwi ka na sa lalong madaling panahon. Malapit na rin ako umalis dito eh. Bukas na bukas sasamahan kita sa mga lakad mo para maasikaso kagad ang lupang ibebenta. Oo, ganun nga po talaga Manong. Hindi na talaga ako magtatagal sa lugar na to. Kapag nabenta ko ang lupa, aalis na ako Manong. Mamamatay ako dito eh. Yan ang pinakatama mong gagawin. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Mas mabuti nang umiwas para makasigurado tayo. Kinabukasan, inasikaso nila ang paghahanap ng bibili ng lupa. Kaso nga lang walang may gusto ng lugar. Matapos ng lahat ng kaganapan ay bumalik sila sa tahanan. Ang huling desisyon ni Sibal, bumalik na lamang sa pinanggalingan. Nagkaroon pa ng problema dahil walang pamasahe. Ninakaw ang lahat pagdating niya sa lugar. Huwag mo nang alalahanin yan. Meron pa akong naitabi rito. Baka magkasya pa para makauwi ka. Hindi pwede ang tumanggi Kakailanganin mo to. Bayaran mo ako kapag nakabenta ka na. Sa kabilang sityo lang naman din ako lilipat. Madaling hanapin dahil maraming nakakakilala sa akin. Mag-iingat ka sa biyahe, iho. Kung maaari, kalimutan na rin ang nasaksiyang kaganapan para mawala ang takot mo. Pasensya ka na talaga kung itong naabutan mo sa lugar At sigurado ako, mabebenta mo rin yung lupa mo pagdating ng panahon. Taon ang lumipas. Naibenta ni Amid ang lupa, pero hindi na siya muling bumalik sa lugar. Pinaasikaso na lamang sa ibang tao ang lahat ng kailangan. Hinanap niya si Mang Amid sa sinabing sityo. Maswerte ang binata. Mabilis niyang nakita kung nasaan ang matanda. Tinulungan niya ito sa panibagong buhay. Binigyan ng lupang matitirhan at maliit na negosyo. Malaki ang pagpapasalamat niya kay Mang Amid. Kung hindi dahil sa matandang ito, malamang patay na siya at nabiktima ng aswang.